Isang taos-pusong pagbati sa inyo, ito po ang kwentong puso. Sa bawat tasa ng kape, may kwento ng paghihirap, pasensya, at pagmamahal. Ngunit paano kung ang pagmamahal na inaasam ay may kapalit na isang aral na hindi mo inaasahan? Para kay Isabel, ang pag-ibig ay isang hagdan patungo sa karangyaan at pagkilala. Ang hindi niya alam, ang bawat hakbang paakyat ay siya ring magiging hakbang palapit sa isang katotohanang babasag sa kanyang buong pagkatao. At ang lahat ay magsisimula sa tunog ng isang nabasag na pangarap. Tapos na tayo, Isabel. Parang nabingi ang buong mundo ni Isabel. Ang apat na salitang yon, binitiwan ni Miguel na kasing lamig ng yelo, ay mas matalas pa sa kahit anong kutsilyo. Kanina lang, sa parehong mesang ito, nakita niya ang paghanga sa mga mata nito. Ang pagmamahal, ang pangako ng isang kinabukasan na pinapangarap niya. Ngayon, ang nakikita niya lang ay isang estranghero. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang hangin sa kanyang dibdib, tila naubos. Sa paligid, ang mga mukha ng pamilya Montenegro ay parang mga maskarang walang emosyon, nakatingin sa kanya. Sa sahig, ang mga basag na piraso ng isang lumang mangkok ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, isang perpektong simbolo ng kanyang durog na pangarap. Bakit? Bulong niya sa sarili. Saan ako nagkamali? Ang sagot ay nagsimula kaninang umaga lang nang una niyang matanaw ang Hacienda Montenegro. Mula sa bintana ng mamahaling sasakyan ni Miguel, inasahan niyang makakita ng isang modernong palasyo. Instead, ang sumalubong sa kanya ay isang malaking bahay na gawa sa kahoy, luma, amoy lupa at kape. "This is it?" Tanong niya kay Miguel, hindi maitago ang pagkadismaya. "This is home, mahal," sagot ni Miguel, ngumingiti. Hindi napapansin ang tono sa boses niya. Pagpasok pa lang nila, isang babae ang sumalubong sa kanila. Si Katrina, pinsan ni Miguel. Maganda, balingkinitan, at ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Welcome sa Hacienda, Ate Isabel. Maninibago ka sigurado. Everything here is very traditional." Bawat salita ni Katrina ay tila isang patutsada. Bawat sulok ng bahay na ipinapakita nito, mula sa mga antigong kasangkapan hanggang sa kusinang ginagamitan pa rin ng kahoy, ay parang isang insulto sa modernong pamumuhay ni Isabel. Para sa kanya, ang traditional ay kasing kahulugan ng atrasado. Ang pinakamatindi ay ang pagpapakilala sa kanya sa ina ni Miguel, si Senyora Elvira. Isang babaeng nakasuot ng simpleng duster. Ang mga kamay ay magaspang sa trabaho. Walang bahid ng anumang alahas. Siya ang reyna ng imperyo ng kape, pero mukha siyang isa sa mga katulong. "Magandang hapon po," bati ni Isabel. Pilit at walang paggalang, hindi man lang niya naisipang magmano. Ang hapunan ang nagsilbing entablado para sa kanyang pagbagsak. Habang ang lahat ay masayang nagkukwentuhan tungkol sa ani at sa nalalapit na fiesta, si Isabel ay walang pakialam. Para sa kanya, usapan ito ng mga probinsyano. "Sa Maynila, we don't have time for things like that," bigla niyang sabi, pinuputol ang usapan. "Everything is fast-paced, practical. We focus on what's important, business, progress." "Ang pamilya at tradisyon ay hindi ba importante, Hija?" Mahinahong tanong ni Senyora Elvira. Naramdaman ni Isabel ang init sa kanyang pisngi. Isang hamon. "Importante po. But we have to adapt. Hindi pwedeng manatili na lang tayo sa mga lumang paraan. It's not efficient." "Ang pagmamahal, Isabel, ay hindi tungkol sa pagiging efficient," sagot ng matanda. "Itinatanim, inaalagaan, tulad ng bawat butil ng kape sa lupaing ito." Dito na pumasok si Katrina. "Siya nga po, tita. In fact, Isabel, yang mangkok po na ginagamit ninyo." Turo nito sa porselanang sisidlan sa harap niya. 3 henerasyon na po yan sa pamilya. Gawa pa ng lolo ni Miguel.
That's how much we value our history. Parang sinampal si Isabel. Ang tingin ni Katrina ay mapanukso. Ang sinasabi nito, isa kang tagalabas. Hindi ka nabibilang dito. Sa sobrang inis at pagnanais na ipagtanggol ang sarili, tumayo si Isabel. Well, for me, a bowl is just a bowl. Ang importante ay ang laman, hindi ang lalagyan. Masyado kayong nakakapit sa nakaraan. Sa pagwagayway ng kanyang kamay, aksidente niyang nahagip ang mangkok. Lahat ay nag-slow motion. Ang pagtilapon nito sa ere. Ang tingin ng gulat sa mukha ni Miguel. Ang matinis na tunog ng porselanang bumagsak at nabasag sa sahig na kahoy. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. At doon na bumalik ang lahat sa kasalukuyan. Si Miguel, nakatayo. Ang mukha ay isang maskara ng dalamhati at desisyon. Ang mangkok na yan, sabi ni Miguel. Ang boses ay basag, ay simbolo ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko, ng pagmamahal ng lolo't lola ko. Kung hindi mo yan kayang respetuhin, paano mo pare-respetuhin ang pagkatao ko, ang pamilya ko? Hindi makasagot si Isabel. Tapos na tayo, Isabel. Tumalikod siya, nanginginig. Handa nang tumakbo palayo sa kahiyang ito. Ngunit sa paghakbang niya patungo sa pinto, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Humagupit ang hangin sa labas at bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Namuno ang dilim. At sa gitna ng kadilimang yon, alam ni Isabel na hindi lang ang kanyang pangarap ang nabasag, nakakulong siya. Siya ay nakakulong sa lugar na sumira sa kanya. Ang dilim ay may bigat, may sariling buhay. Sa bawat kidlat na gumuguhit sa bintana, nakikita ni Isabel ang mga anino ng pamilya Montenegro, mga estatuang nagyelo sa kani-kanilang pwesto. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakabibingi pa kaysa sa ugong ng bagyo sa labas. Isang posporo ang sumindi. Si Manang Lita, ang matandang kasambahay, ang gumawa ng paraan. Ang maliit na apoy mula sa kandila ay nagbigay ng nanginginig na liwanag, sapat lang para makita ang tensyon sa mukha ng lahat. Walang nagsalita. Tila lahat ay naghihintay. Manang, ihatid mo na si Isabel sa guest room sa ibaba. Basag ni Senyora Elvira sa katahimikan. Ang boses niya ay walang emosyon, na para bang nag-uutos lang tungkol sa isang bagay na walang kwenta. Wala na pong guest room, senyora. Ang isa ay ginagamit na ninyong opisina. Ang isa naman ay tinutulugan ni Katrina. Sagot ni Manang Lita. Kung gayon, doon siya sa dating kwarto ng mga hardinero sa likod. May maliit na kama doon, sabi ng matanda. Hindi man lang tumitingin sa direksyon ni Isabel. Bawat salita ay isang sampal. Mula sa magiging reyna ng hasyenda, ngayon ay itatapon siya sa kwarto ng mga katulong. Naramdaman ni Isabel ang pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang umiyak. Tahimik siyang sumunod kay Manang Lita. Dinaanan nila ang malawak na sala, ang magarbong hagdanan, at pumasok sa isang pasilyong hindi pa niya nakikita, patungo sa likod ng bahay. Ang bawat hakbang ay palayo sa pangarap niya, palubog sa isang bangungot. Ang kwarto ay maliit at malamig, amoy alikabok at mamasa-masang lupa. May isang maliit na kama na may manipis na kutsyon, isang bintanang rehas at isang munting mesa. Ito ang kanyang hawla. Pasensya ka na, iha, sabi ni Manang Lita. Ang boses ay puno ng awa. Dito ka na muna magpahinga. Iniwan siya ng mag-isa ni Manang Lita sa dilim na may daladalang kandila. Umupo si Isabel sa gilid ng kama. Ang tigas, ang lamig. Doon, sa wakas, bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan at pag-iisa. Sinubukan niyang isisi ang lahat kay Katrina sa pagiging probinsyano ni Senyora Elvira, sa kahinaan ni Miguel na hindi man lang siya kayang ipagtanggol. Ngunit sa huli, habang humahagupit ang hangin sa labas ng maliit na bintana, alam niya,
Ang tunog ng nabasag na mangkok ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Kasalanan niya. Lahat ito ay kasalanan niya. Kinabukasan, mas malakas pa ang bagyo. Walang kuryente, walang signal sa telepono. Ang buong hasyenda ay tila naputol mula sa mundo. Narinig ni Isabel ang mga boses sa labas ng kanyang kwarto. Ang mga utos ni Senyora Elvira, ang mga yabag ng mga katulong, ngunit walang kumakatok sa kanyang pinto. Tila nakalimutan na siya. Isang bagay na hindi na kailangan, itinapon sa isang sulok. Nang kumalam ang kanyang sikmura, napilitan siyang lumabas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at sumilip. Ang pasilyo ay tahimik. Sinundan niya ang amoy ng sinaing at kape hanggang sa marating niya ang kusina. Doon, nakita niya silang lahat. Nakaupo sa isang maliit na mesa. Si Miguel, si Senyora Elvira at si Katrina. Nag-aalmusal sila na parang isang normal na umaga, na para bang hindi gumuho ang mundo niya kagabi. Nakita siya ni Miguel. Sa isang iglap, nakita ni Isabel ang gulat at awa sa mga mata nito, bago ito mabilis na umiwas ng tingin at tumuon sa kanyang tasa ng kape. Si Katrina naman ay ngumiti. Isang maliit, matagumpay na ngiti na, para sa kanya lang. Si Senyora Elvira ay hindi man lang lumingon. Walang imbitasyon, walang lugar para sa kanya. Tumalikod si Isabel, ang lalamunan ay tila may bara. Bumalik siya sa kanyang malamig na kwarto, dala ang kahihiyan na mas mabigat pa kaysa sa gutom. Ilang oras ang lumipas nang may kumatok sa pinto. Si Manang Lita, may dalang isang bandehado. May kanin, isang pritong isda, at isang baso ng tubig. Inilapag ito ng matanda sa mesa. "Kumain ka na, iha," mahinang sabi nito. "Salamat po, Manang, pero hindi po ako gutom," pagsisinungaling ni Isabel. "Ang bagyo, malakas pa. Kailangan mo ng lakas." Hinawakan ni Manang Lita ang kanyang balikat. "Ang pagsubok, lilipas din yan." Bago umalis ang matanda, may ibinulong ito na tila para sa sarili lang. "Hey, si Katrina!" Sa wakas, mukhang nakuha na rin niya ang matagal na niyang gusto. Hindi ito narinig ng malinaw ni Isabel, ngunit tumatak ito sa kanyang isipan. Kinagabihan, ang lamig ay tumatagos sa kanyang mga buto. Ang kumot na ibinigay sa kanya ay manipis. Nabaluktot siya sa kama, niyayakap ang sarili para sa kaunting init. Sa pagod at gutom, dinalaw din siya ng antok. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa isang pakiramdam. May mabigat na nakadagan sa kanya. Hindi ito nakakatakot, mainit. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, nakita niya ang isang makapal na kumot na nakabalot sa kanya. At sa paanan ng kama, nakita niya ang papalayong anino ni Manang Lita. Iyon ang unang patak ng kabaitan na naramdaman niya sa loob ng 24 na oras. At dahil doon, mas lalo siyang naiyak. Kinaumagahan, humina na ang ulan, naging ambon na lang. Mula sa rehas na bintana, pinanood ni Isabel ang mga hardinero na nililinis ang mga nagkalat na sanga at dahon. Gusto niyang makalanghap ng sariwang hangin. Gusto niyang makalabas sa kulungang ito. At doon niya sila nakita. Sa hardin, sa ilalim ng isang malaking itim na payong, magkasama sina Miguel at Katrina. Masyadong malapit. Si Miguel ang may hawak ng payong, bahagyang nakayuko habang may ibinubulong si Katrina sa kanya. Tumatawa si Katrina, ang muka ay nakatingala kay Miguel na puno ng pagsamba. Para silang isang perpektong larawan. Ang tagapagmana at ang dalaga ng hasyenda, na para bang naramdaman ni Miguel na may nakatingin, bigla itong nag-angat ng tingin. Nagtama ang kanilang mga mata mula sa bintana ng kwarto ng katulong patungo sa hardin ng mga pangarap. Nakita ni Isabel ang pagkataranta sa mukha ni Miguel, ang guilt, ang pag-iwas. Mabilis siyang umiwas ng tingin, bumalik ang atensyon kay Katrina na tila lalong isiniksik ang sarili sa ilalim ng payong, sa ilalim ng kanyang proteksyon.
Napasandal si Isabel sa pader. Ang kaunting init na naramdaman niya mula sa kumot kagabi ay biglang naglaho, napalitan ng nagyayelong kirot sa kanyang puso. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang siya isang bisitang hindi gusto. Siya ay isang hadlang. At ang hadlang na yon ay unti-unti nang inaalis. Napasandal si Isabel sa pader. Ang kaunting init na naramdaman niya mula sa kumot kagabi ay biglang naglaho, napalitan ng nagyayelong kirot sa kanyang puso. Ngayon, naiintindihan na niya. Hindi lang siya isang bisitang hindi gusto. Siya ay isang hadlang. At ang hadlang na yon ay unti-unti nang inaalis. Lumipas ang isa pang araw na halos hindi siya lumabas ng kwarto. Ang pagkain ay dumarating sa pamamagitan ni Manang Lita, tahimik at walang maraming tanong. Ang ulan ay tuluyan ng tumila, ngunit ayon sa matanda, gumuho ang lupa sa kalsada palabas ng bayan. Maaaring abutin pa ng ilang araw bago ito maalis. Bawat araw ay isang parusa. Ang katahimikan ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong hasyenda. Sa ikatlong araw, hindi na niya kaya. Ang gutom ay isang bagay. Pero ang pakiramdam na nabubulok siyang mag-isa ay mas masahol pa. Kailangan niyang gumawa ng kahit ano. Kailangan niyang iparamdam sa sarili niyang may halaga pa siya. Naglakas loob siyang lumabas at muling tinungo ang kusina. This time, wala si Miguel o si Katrina. Si Senyora Elvira lang ang nandoon, mag-isa. Nakatayo ito sa harap ng isang malaking mesang kahoy, abala sa paghihiwa ng mga gulay. Ang bawat galaw ng kanyang kutsilyo ay tiyak at mabilis. Isang sayaw ng karanasan. Tumayo lang si Isabel sa may pintuan. Hindi alam ang gagawin. Para siyang multo sa sariling bangungot. Hindi siya pinansin ni Senyora Elvira. Patuloy lang ito sa ginagawa na para bang hangin lang si Isabel. Ang tunog lang ng kutsilyong tumatama sa sangkalan ang maririnig. Gusto ko po sanang tumulong. Halos pabulong na, sabi ni Isabel. Hindi pa rin lumingon ang matanda. Ipinagpatuloy nito ang paghihiwa. Para patunayan ang sarili, lumapit si Isabel sa lababo. May mga ilang pinagkainan doon. Kinuha niya ang mga ito at sinimulang hugasan. Ngunit ang mga kamay niya, nasanay lang sa pagtatype sa laptop at paghawak sa mga paper bags. Mula sa mamahaling butik, ay naninigas at malamya. Aksidente niyang nabitawan ng isang platito. Gumawa ito ng malakas na kalansing, pero hindi ito nabasag. Noon lang siya tiningnan ni Senyora Elvira. Ang mga mata nito ay malamig. Walang galit, walang awa. Tanging pagtatasa lang na para bang tinitingnan nito ang isang sirang kagamitan. Bumalik sa paghihiwa ang matanda. At ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat, mas mapanghusga. Naramdaman ni Isabel ang pag-init ng kanyang mukha sa kahihiyan. Kahit sa simpleng paghuhugas ng pinggan, palpak siya. Wala siyang silbi. Tumigil siya sa paghuhugas at napasandal sa lababo. Pinapanood na lang ang ginagawa ng ina ni Miguel. Doon niya napansin ang mga kamay nito. Ang mga kamay ni Senyora Elvira ay kulubot at may mga kalyo. Ito ang mga kamay ng isang taong nagtrabaho sa buong buhay niya. Ngunit sa kabila ng itsura nito, mayroon itong angking grasya at lakas. Habang pinapanood niya ang matanda, sa kauna-unahang pagkakataon, may sumibol sa puso ni Isabel. Hindi ito awa o takot. Ito ay isang paghanga na pilit niyang nilalabanan. Habang abala siya sa pagmamasid, narinig niya ang dalawang hardinero na nag-uusap sa labas ng bintana. Kawawa naman si Senyora, sabi ng isa. Ang mangkok na yon na lang ang natitirang alaala sa kanya ng unang pagsisimula nila ni Don Rafael. Oo nga. Matapos ang trahedyang yon, doon sila muling bumangon. Sagot ng kasama. Trahedya? Anong trahedya? Ang pagkabigo niya ay napalitan ng kuryosidad. Sa wakas, natapos ni Senyora Elvira ang kanyang ginagawa. Inilagay nito ang kutsilyo sa mesa at hinarap si Isabel. Ang buong atensyon nito ay nasa kanya na. Nanigas si Isabel.
Hinihintay ang mga masasakit na salitang tiyak na sasabihin nito. Ngunit ang boses ng matanda ay kalmado at kontrolado nang ito ay magsalita. Dahil wala kang silbi dito sa kusina, sabi ni Senyora Elvira, ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Isabel. Gawin mo na lang ang sarili mong kapaki-pakinabang. Bukas, kasama ng iba, maghihiwalay ka ng mga butil ng kape. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos, isang hatol. Tumalikod ang matanda at iniwan siyang nakatayo doon, mas durog pa kaysa sa mga piraso ng porselanang winasak niya. Kinabukasan bago pa man sumikat ang araw, ginising na si Isabel ng katok ni Manang Lita. Walang salitang sinabi, iniabot lang sa kanya ang isang lumang bestida at isang salakot, isang uniforme para sa kanyang bagong posisyon. Ang lugar kung saan pinoproseso ang kape ay isang malaking bodega na bukas ang mga gilid. Amoy rito ang pinaghalong matapang na bango ng hilaw na kape at alikabok. Daan-daang sako ng kape ang nakasalansan sa isang sulok. Sa gitna, may mga babaeng nakaupo sa sahig na kawayan sa harap ng malalaking bilao na puno ng mga butil. Ito ang kanyang magiging mundo. Itinuro sa kanya ang isang pwesto at isang malaking bunton ng hindi pa naaayos na kape. Ang trabaho ay simple lang daw. Ihiwalay ang magagandang butil, ang premium beans, mula sa mga basag, may sira o masyadong maliit. Sa unang oras, tila madali lang. Ngunit habang tumatagal, nagsimulang manakit ang kanyang likod dahil sa pagkakayuko. Ang balat sa dulo ng kanyang mga daliri na sanay sa malalambot na bagay ay nagsimulang mamula at kumirot sa gaspang ng mga butil. Ang mga kasama niyang trabahador ay hindi siya kinakausap. Nagbubulungan sila paminsan-minsan, sinusundan ng mga maikling sulyap sa kanyang direksyon. Bawat bulong, bawat tingin ay parang isang batong ibinabato sa kanyang pagkatao. Sa kalagitnaan ng umaga, dumating si Katrina. Nakasuot ito ng puting bestida at sandals na para bang isang prinsesang dumadalaw sa kanyang mga alipin. Dala-dala nito ang isang baso ng malamig na juice. "Kumusta naman, Ate Isabel?" tanong nito. Ang boses ay sobrang tamis, ngunit ang mga mata ay nangungutya. "Kaya mo pa ba? Mag-ingat ka. Baka masira ang CQ mo." Ngumiti lang si Isabel, isang pilit na ngiti. "Kaya pa. Salamat sa concern mo." Hindi ito pinansin ni Katrina at nagpatuloy sa paglalakad. Pero sapat na yon para muling marinig ni Isabel ang hagik-gikan mula sa mga ibang babae. Nang tanghalian, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang mga daliri. Namamanhid na sa sakit. Nang buksan niya ang palad, nakita niya ang mga paltos na nagsisimula ng mamuo. Ito ang unang beses sa buong buhay niya na nagkaroon siya ng ganitong mga sugat mula sa pagtatrabaho. Biglang dumaan si Miguel. Naglalakad ito kasama ang isang katiwala. Tila may seryosong pinag-uusapan. Napahinto ito nang makita si Isabel. Ang mga mata niya ay agad na napako sa mga kamay niyang namumula. Nakita ni Isabel ang pagkunot ng kanyang noo, ang pagtiim ng kanyang bagang. May bahid ng awa at pagsisisi sa kanyang mukha. Akala ni Isabel ay lalapit ito, aasarin. Ngunit pagkatapos ng ilang segundong pagtitig, umiling lang ito ng bahagya at nagpatuloy sa paglakad. Iniwan siyang muli sa kanyang kahihiyan. Mas masakit pa yon kaysa sa kahit anong sigaw. Ang pananahimik niya ay isang pag-amin na wala na siyang magagawa, na wala na siyang pakialam. Habang nagpapahinga siya sa isang sulok, mag-isang kumakain ng pananghalian na dinala ni Manang Lita. Napansin niya si Katrina sa di kalayuan. May kausap ito sa telepono. Nakatalikod ito sa karamihan at ang boses ay pabulong. Narinig ni Isabel ang ilang salita. "Oo, taga Maynila. Walang alam sa kape. Siguraduhin mong ayon sa plano." Sino ang kausap nito? Anong plano? Bago pa siya makapag-isip,
Tinapik siya ni Mananglita sa balikat. Iha, akin na ang kamay mo. Kinuha ng matanda ang kanyang palad at tiningnan ang mga paltos. Kumuha ito ng ilang piraso ng dahon mula sa kanyang bulsa. Dinikdik ito gamit ang isang maliit na bato at marahang ipinahid sa mga sugat ni Isabel. Malamig at medyo mahapdi, pero may ginhawang dala. Sanayan lang yan, iha, sabi ng matanda. Isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hapon na at pagod na si Isabel. Ang init ng araw at ang paulit-ulit na gawain ay unti-unting pumapatay sa kanyang diwa. Ang mga butil ng kape sa harap niya ay tila sumasayaw at naghahalo-halo na. Sa sobrang pagod at sakit ng kamay, habang sinusubukan niyang buhati ng isang bilao na puno ng mga naayos na niyang butil, bigla itong dumulas sa kanyang mga kamay. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang bilao ay tumaob at ang libu-libong butil ng kape na pinaghirapan niya ng maraming oras ay kumalat sa maruming sahig. Lahat ay napahinto. Lahat ay nakatingin sa kanya. At sa perpektong tiyempo na parabang naghihintay lang sa sandaling iyon, lumitaw si Katrina mula sa kung saan. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkukunwaring gulat at pagkadismaya. Sinabi ko na nga ba? Sigaw nito. Sapat na para marinig ng lahat. Wala kang ibang alam gawin kundi manira. Sa likod ni Katrina, lumabas mula sa anino ng sako ng kape si Senyora Elvira. Hindi ito nagsalita. Nakatayo lang ito roon. Ang mga mata ay nakatutok sa nagkalat na butil sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahang umangat ang tingin patungo kay Isabel. Ang mga mata nito ay mas malamig pa kaysa sa hanging dala ng bagyo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Senyora Elvira. Ang tanging ginawa niya ay tumango ng bahagya sa dalawang katiwala na agad namang lumapit. Dalhin niyo yan sa bodega. At ikaw, sabi ng matanda, sa wakas ay ibinaling ang tingin kay Isabel. Linisin mo ang lahat ng kalat na ito. Bawat isang butil. Iyon lang. Tumalikod na ito at umalis. Kasunod si Katrina na nagbigay pa ng isang huling mapanuyang ng ngiti kay Isabel. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang kapalpakan. Kumuha siya ng walis at dustpan. Isa-isa niyang pinulot ang mga butil ng kape. Ang bawat butil ay parang isang maliit na batong bumabato sa kanyang dignidad. Ang likod niya ay nangangawit. Ang mga daliri niya ay kumikirot. Ngunit ang pinakamasakit ay ang kahihiyan. Nang matapos siya, si Mananglita ay naghihintay sa kanya. May dalang isang basahan at isang timba ng tubig. Pinapalinis din sa iyo ni Senyora ang sahig ng salas, sabi nito. Ang boses ay malungkot. Ito na ang sukdulan. Mula sa pagiging bisita, trabahador, ngayon ay tagalinis na siya. Tahimik na sumunod si Isabel. Habang lumuluhod siya sa sahig na kahoy, pinupunasan ng alikabok sa ilalim ng mga antigong muebles. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula na namang mamuo. Dito dapat siya uupo bilang isang reyna. Dito dapat siya magiging Mrs. Montenegro. Ngayon, heto siya, mas mababa pa sa isang katulong. Nakita ni Mananglita ang kanyang nanginginig na mga balikat. Umupo ang matanda sa isang silya sa tabi niya. Huwag mong isipin na galit lang sa'yo si Senyora dahil sa halaga ng mangkok na yon, mahinang sabi ni Mananglita. Hindi umimik si Isabel. Ang mangkok na yon, pagpapatuloy ng matanda, ay hindi mahal dahil sa pera. Mahalaga yon dahil sa kwento. Sandaling tumahimik si Mananglita na para bang binabalikan ang isang malayong alaala. Noong araw, hindi ganito kayaman ang mga Montenegro. Si Don Rafael, ang ama ni Miguel, ay isang negosyante sa syudad. Magaling siya, pero naloko siya ng kasosyo niya. Nawala ang lahat sa kanila sa isang iglap. Napatingin si Isabel sa matanda. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng interes. Bumalik sila dito sa Batangas na walang-wala. Tanging ang maliit na lupain na ito lang ang natira. Si Senyora Elvira, na sanay sa marangyang buhay, ay natutong magtrabaho sa bukid. Si Don Rafael naman,
Sa sobrang depresyon, ay nagkukulong lang sa bahay. Isang araw, patuloy ni Manang Lita, nakita ni Don Rafael ang asawa niyang umiiyak sa pagod. Walang salitang sinabi, kumuha siya ng putik mula sa ilog at sa loob ng isang linggo, gamit ang sarili niyang mga kamay, gumawa siya ng isang mangkok. Simple lang, hindi perpekto. Iniluto niya yon sa apoy. Iyon ang kauna-unahan at kaisa-isang regalo na naibigay niya kay Senyora Elvira matapos silang mawala ng lahat. Sabi niya sa asawa niya, Elvira, ang mangkok na ito ay tulad natin. Galing sa lupa. Binuo ng pagmamahal at pinatibay ng apoy. Mula dito, magsisimula tayong muli. At iyon nga ang nangyari. Iyon ang naging simbolo ng kanilang pagbangon. Naramdaman ni Isabel ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito kirot ng kahihiyan, ito ay kirot ng pagsisisi. Ang trahedya lang, dagdag ni Manang Lita, ang boses ay bumaba. Ay hindi na nakita ni Don Rafael ang paglago ng hasyenda. Namatay siya sa isang aksidente sa kalsada. May mga nagsasabi na hindi iyon simpleng aksidente. May kinalaman daw ang dati niyang kasosyo na umagaw sa negosyo niya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Naalala niya ang narinig niyang usapan ni Katrina sa telepono. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Isabel. Ang kwento ni Manang Lita ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Hindi niya sinira ang isang mamahaling gamit. Sinira niya ang isang puso. Sinira niya ang isang sagradong alaala. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Sa isang sulok ng salas, nakita niya ang isang supot ng basura. Sa loob, naroon ang mga basag na piraso ng mangkok. Kinuha niya ito at dinala pabalik sa kanyang kwarto. Sa liwanag ng kandila, ibinuhos niya ang mga piraso sa maliit na mesa. Isa-isa niyang pinulot ang mga ito. Ang mga gilid ay matatalas. Habang sinusubukan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga ito, nasugatan ang kanyang daliri. Tumulo ang dugo, ngunit hindi niya ito ininda. Ang bawat piraso ay isang alaala ng kanyang kayabangan. Ang bawat sugat sa kanyang kamay ay isang paalala ng sugat na idinulot niya sa isang pamilyang ang tanging gusto lang ay tanggapin siya. At doon, sa maliit at malamig na kwartong iyon, umiyak si Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay hindi para sa sarili. Umiyak siya para sa pag-ibig na binaliwala niya. Umiyak siya para sa kasaysayang winasak niya. Isang anino ang humarang sa siwang ng pinto. Nag-angat siya ng tingin. Si Miguel, nakatayo roon, nakatingin sa ginagawa niya, sa mga basag na piraso, sa kanyang duguan at nanginginig na kamay. Ang mukha ni Miguel ay hindi nagalit. Ito ay isang komplikadong maskara ng pagod, sakit at pagkalito. Lumapit ito ng isang hakbang at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming araw, nagsalita ito sa kanya. Bakit mo ginagawa yan? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pait at bigat. Huli na ang lahat. Ang mga salitang huli na ang lahat ay parang isang pader na humarang sa pagitan nilang dalawa. Masakit. Pinal. Pero habang nakatingin si Isabel sa mga mata ni Miguel, mga matang puno ng pagod at dalamhati, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Hindi na ito pagsuko. Hindi na ito pagtakas. Oo, huli na para ibalik ang mangkok. Huli na para burahin ang mga masasakit na salitang binitiwan niya. Pero marahil, hindi pa huli para ipakita na naiintindihan na niya, na nagsisisi siya, tumayo siya, iniwan ang mga basag na piraso sa mesa. Alam ko, mahina niyang sagot, hindi makatingin ng diretso. Pagkatapos ay nilampasan niya si Miguel at bumalik sa kanyang kama, dala-dala ang bigat ng kanyang mga huling salita. Hindi natulog si Isabel ng gabing iyon. Ang kwento ni Manang Lita tungkol sa pagbangon ng mga Montenegro mula sa wala ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pag-ibig na binuo mula sa lupa, pinatibay ng apoy, kape,
Iyon ang puso ng pamilyang ito. Iyon ang buhay nila. Bago pa man tumilawak ang mga manok, bumangon na siya. Sa dilim, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto at tinungo ang kusina. Tahimik ang buong bahay. Siya lang ang gising. Sa loob ng ilang araw, pinanood niya kung paano magtimpla ng kape si Senyora Elvira. Hindi ito basta-basta. May ritual, may tamang sukat, may tamang init ng tubig, may tamang paraan ng pagbuhos. Ginamit niya ang lahat ng kanyang naobserbahan. Kumuha siya ng pinakamagagandang butil mula sa isang lalagyan. Giniling ito ng pinugamit ang lumang gilingan. Pinakulo niya ang tubig sa tamang temperatura. Ang bawat galaw niya ay maingat, puno ng respeto. Nang matapos, isinalin niya ang mainit at mabangong kape sa isang paboritong tasa ni Senyora Elvira na nakita niya sa aparador. Dinala niya ito sa pasilyo patungo sa silid ng matanda. Huminto siya sa tapat ng pinto. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Sa halip na kumatok, marahan niyang inilapag ang tasa sa sahig, sa tapat mismo ng pinto. Isang tahimik na alay. Pagkatapos ay mabilis siyang bumalik sa kusina bago pa may makakita sa kanya. Hindi nagtagal, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Sumilip siya mula sa siwang ng pinto ng kusina. Nakita niya si Senyora Elvira na pahinto sa paglabas nang makita ang tasa sa sahig. Yumuko ito at dinampot ang kape. Inamoy. Tiningnan ng matagal. Hindi ito uminom, pero hindi rin niya ito itinapon. Dinala niya ito, papasok muli sa kanyang silid at isinara ang pinto. Para kay Isabel, sapat na yon, isang maliit na sinag ng pag-asa. Para palipasin ang oras bago magsimula ang trabaho, naglakad-lakad siya sa isang bahagi ng bahay na hindi pa niya napupuntahan, isang maliit na silid-aklatan. Doon, sa isang mesa, may isang lumang leather-bound na kwaderno. Kinuha niya ito. Sa pabalat, nakaukit ang pangalan, Rafael Montenegro. Binuklat niya ito. Puno ito ng mga sulat kamay tungkol sa kape, mga uri ng lupa, panahon ng pag-aani, mga paraan ng pagpapatuyo, at sa mga huling pahina, may mga tala tungkol sa isang espesyal na proseso ng pag-ferment ng kape, isang formula na tila hindi natapos, isang pangarap na naiwan sa papel. Anong ginagawa mo rito? Nagulat si Isabel sa boses sa likod niya. Si Katrina. Nakatayo ito roon. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Wala. Nagtitingin-tingin lang. Sagot ni Isabel. Mabilis na isinara ang kwaderno. Ngumisi si Katrina. Nakita nito ang isa pang tasa ng kapeng tinitimpla ni Isabel sa kusina kanina. Narinig ko ang ginawa mo kaninang umaga. Naglalagay ka ng kape sa pinto ni tita. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay puno ng panghahamak. Akala mo ba isang tasa ng kape lang, mabubura na ang lahat ng ginawa mo? Akala mo ba ganoon kadali? Hindi yun ang intensyon ko. Depensa ni Isabel. Talaga? Sabi ni Katrina. Ang boses ay parang lason. Dahil ang nakikita ko ay isang desperadang babae na sinusubukang bumalik sa magandang buhay. Pero huli ka na, Isabel. Ako na ang bahala sa pamilyang ito. Ako ang nakakaintindi sa kanila. Sa sobrang galit ni Katrina, sinadya nitong iwas-iwas ang kanyang kamay at tinabig ang tasa ng kape na hawak-hawak ni Isabel. Tumapon ang mainit na likido sa sahig na kahoy, gumawa ng isang madilim na mantsa. Ang tunog ng pagbagsak ng tasa ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. At sa dulo ng pasilyo, papalapit, nakita nilang dalawa si Miguel. Huminto ito. Ang tingin niya ay napako sa nagkalat na kape sa sahig, sa basag na tasa, sa nanginginig na kamay ni Isabel, at sa mapanuksong mukha ni Katrina. Ang mga mata ni Miguel ay parang isang hukom na tumitimbang ng ebidensya. Ang basag na tasa, ang mantsa ng kape sa sahig, ang nanginginig na si Isabel, at si Katrina na ang mukha ay nagpapahayag ng pagkainosente. Miguel, mabutit dumating ka. Mabilis na sabi ni Katrina.
Ginagawang biktima ang sarili. Sinusubukan ko lang kausapin si Ate Isabel, pero bigla na lang siyang nagalit. Hindi sumagot si Miguel. Tumingin siya kay Isabel, naghihintay ng paliwanag. Ngunit walang lumabas sa bibig ni Isabel. Ano pa ang sasabihin ni Dinggin niya? Anong depensa ang paniniwalaan? Pagod na siyang magpaliwanag. Pagod na siyang lumaban. Yumuko na lang siya. Tinatanggap ang isa na namang pagkatalo. Ang pananahimik niyang iyon, ang tila nagbigay ng desisyon kay Miguel. Bumuntong hininga ito, ang muka ay puno ng pagod. Manang, pakilinis na lang po ito, sabi niya sa dumaang si Manang Lita, bago tumalikod at umalis nang walang isa pang salita. Iniwan silang tatlo sa pasilyo, isang nagtagumpay, isang talunan, at isang matandang saksi sa lahat. Ang insidenteng iyon ang nag-umpisa ng isang digmaan sa anino. Naging mas maingat si Katrina. Ang kanyang mga atake ay hindi na direkta, kundi patalikod. Sa bodega, may mga pagkakataong matapos ayusin ni Isabel ang isang sako ng premium beans, sa pag-inspeksyon ng katiwala ay makikitaan ito ng mga sirang butil. Siyempre, si Isabel ang sinisisi. Noong una, gusto niyang sumigaw na sinabotahe siya. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Ang babaeng sumira sa alaala ng pamilya? Kaya sa halip na magreklamo, tinatanggap na lang niya ang sisi. Pasensya na po, uulitin ko. Yan na lang ang lagi niyang sagot. At uulitin nga niya ang trabaho. Kahit doble ang pagod, kahit kumikirot ang mga sugat sa kamay. Ang pagbabagong ito, ang tahimik na pagtanggap sa parusa, ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Miguel. Mula sa malayo pinapanood niya si Isabel. Pinapanood niya ang pagtiim ng bagang nito sa tuwing napapagalitan, ang determinasyon nitong ayusin ang bawat pagkakamali na ibinibintang dito. Hindi ito ang Isabel na kilala niya. Ang dating Isabel ay magwawala, maninigaw, at isisisi ang lahat sa iba. Isang hapon, habang nagmamasid si Miguel, naalala niya ang kwento ng kanyang ama. Ang kwento ng pagbangon mula sa wala. Nakita niya ang kaparehong determinasyon sa mga mata ni Isabel ngayon. Dahil dito, nagtungo siya sa silid-aklatan at hinanap ang mga lumang papeles ng kanyang ama. Doon, nakita niya ang pangalan ng dating kasosyo na nanloko rito, isang pamilyar na apelyido. Sa isang mabilis na tawag sa kanilang abogado sa Maynila, kinumpirma niya ang isang bagay na nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Ang kasosyong yon ay tiyuhin ni Katrina. Samantala, isang aksidente ang nangyari sa bodega. Isang batang trabahador ang nadulas at nasugatan ng braso sa isang nakausling pako. Malaki ang hiwa at malakas ang pagdurugo. Nagkagulo ang lahat. Bago pa may makatawag ng tulong, mabilis na kumilos si Isabel. Hinubad niya ang suot na alampay, ngunit nakita niyang marumi ito. Walang pag-aalinlangan, pinunit niya ang laylayan ng sarili niyang bestida, ang nag-iisang disenteng damit na natitira sa kanya. Ginamit niya ang malinis na tela para idiin sa sugat at pigilan ang pagdurugo. Tulungan niyo akong itaas ang braso niya, utos niya sa mga nakatulalang kasamahan. Mula sa di kalayuan, sa bintana ng kanyang opisina, nasaksihan lahat ni Senyora Elvira ang pangyayari. Nakita niya ang walang pag-aalinlangang pagpunit ni Isabel sa sariling damit. Nakita niya ang pagiging kalmado nito sa gitna ng kaguluhan. Hindi kumurap ang matanda. Ang kanyang mukha, na laging matigas, ay bahagyang lumambot sa isang ekspresyong hindi pa nakikita ni Isabel kailanman. Ang digmaan ay umabot sa sukdulan makalipas ang isang linggo. Isang malaking batch ng kape ang nakatakdang i-export patungong Japan, ang pinakamalaking kliyente ng Hacienda Montenegro. Ang kalidad nito ay kailangang maging perpekto. Lahat ay nagtatrabaho ng doble kayod. Si Isabel ay naatasan sa huling bahagi ng pagpapatuyo, isang kritikal na proseso. Gabi-gabi, tinitiyak niyang nasa tamang temperatura at halumigmig ang mga butil. Maingat niyang isinusulat ang lahat sa isang logbook. Dumating ang araw ng huling quality check.
Naroon ang lahat. Si Senyora Elvira, si Miguel ang mga katiwala at ang mga trabahador. Kumuha ng sample ang head agronomist. Tiningnan, inamoy, at pagkatapos umiling ito. May problema, sabi nito. Ang boses ay seryoso. Masyadong mataas ang moisture content. Kapag itinuloy natin ito, magkakaroon ng amag ang buong kargamento. Bago pa man ito makarating sa Japan, sira ang buong batch. Parang bombang sumabog ang balita. Nangangahulugan ito ng milyon-milyong pagkalugi at pagkasira ng reputasyon na iningatan ng pamilya sa loob ng maraming dekada. Sino ang huling nag-check nito? Tanong ni Senyora Elvira. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Si Isabel po. Mabilis na sagot ni Katrina. Itinuturo ang logbook. Nakalagay po rito na inapprove niya ang batch kagabi. Kinuha ni Miguel ang logbook. Naroon nga ang pangalan ni Isabel, ngunit hindi niya makilala ang pirma. Hindi ako yan, sabi ni Isabel. Ang boses ay nanginginig. Sinigurado kong nasa tamang level lahat bago ako umalis. Nakita ko po siya kagabi, senyora. Dagdag ng isang katiwala na halatang kinakabahan. Mukhang pagod na pagod at minadali na lang ang pagsusulat. Lahat ng mata ay bumaling kay Isabel. Ang mga tingin nila ay puno ng sisi, ng pagkadismaya. Ang mga taong nagsimula nang magpakita sa kanya ng kaunting respeto ay bumalik sa pagiging hukom. Siya na naman ang may kasalanan. Siya na naman ang sumira sa lahat. Ang bigat ng sisi mula sa lahat ng tao sa bodega ay halos magpabagsak kay Isabel. Ang pagod, ang sakit, ang walang katapusang parusa. Gusto na niyang sumuko, gusto na niyang sumigaw na tama na. Ngunit habang nakatingin siya sa mukha ni Senyora Elvira, isang mukha na hindi nagpapakita ng galit, kundi ng malalim na pagkadismaya at pagod, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang sulat kamay sa kwaderno ni Don Rafael. Kapag ang butil ay nagkaroon ng labis na tubig dahil sa biglaang pag-ulan, ang tanging paraan ay ang mabilisang pagpapatuyo gamit ang init mula sa ipanang palay, kasabay ng isang sikretong proseso ng fermentation. Iyon na iyon. Ang pormulang hindi natapos. May paraan pa. Biglang sabi ni Isabel, ang boses niya ay nanginginig, ngunit may bagong lakas. Lahat ay napatingin sa kanya, na parabang nababaliw na siya. Anong sinasabi mo? Malamig na tanong ni Katrina. Huwag ka nang gumawa ng isa pang eksena. Tanggapin mo na lang ang pagkakamali mo. Hindi pinansin ni Isabel si Katrina. Tumingin siya ng diretso kay Senyora Elvira. Ang kwaderno po ni Don Rafael, nabasa ko po roon. May formula siya para sa mga ganitong sitwasyon. Nakita ni Isabel ang bahagyang pagbabago sa mukha ng matanda. Isang kislap ng interes, ng alaala. Iyon ay isang teorya lamang ng aking asawa, sabi ni Senyora Elvira. Hindi niya iyon natapos. Masyadong mapanganib. Kung magkamali tayo, masisira ng tuluyan ang lasa ng buong batch. Pero kung wala po tayong gagawin, sira na rin naman po ito. Katwiran ni Isabel. Ito na lang po ang pag-asa natin. Hayaan niyo po akong subukan. Please. Ang kanyang pagsusumamo ay hindi lang para sa kape. Ito ay pagsusumamo para sa isang pagkakataon. Isang huling pagkakataon para patunayan ang sarili. Natahimik ang buong bodega. Lahat ay naghihintay sa desisyon ng kanilang senyora. Tiningnan ni Senyora Elvira si Miguel na tumangulang ng bahagya, isang senyales ng pagtitiwala. Pagkatapos ay ibinalik nito ang tingin kay Isabel, isang mahaba at malalim na pagtitig. Sige, sabi ng matanda. Sa wakas, ang isang salitang iyon ay nagpagulat sa lahat, lalo na kay Katrina. Subukan mo. Pero ikaw ang mananagot sa anumang mangyayari. Walang sinayang na oras si Isabel. Kailangan ko po ng ipanang palay. Maraming marami. Utos niya sa mga katiwala. At kailangan ko ng tulong ninyo para ilipat ang lahat ng butil sa lumang drying bed. Sa una,
Nag-aalangan ang mga trabahador. Ngunit nang makita nilang si Miguel mismo, ang unang bumuhat ng isang sako ng kape, sumunod na rin sila. Naging isang abalang pugad ng mga langgam ang bodega. Bawat isa ay kumikilos ng mabilis at may layunin. Pinangunahan ni Isabel ang lahat. Gamit ang mga alaala mula sa nabasa niya, itinuro niya kung paano ikakalat ang mga butil sa tamang kapal. Itinuro niya kung paano sisindihan ang ipa sa ilalim ng higaan upang ang usok at init nito ay dahan-dahang tumagos sa mga butil. Masyadong mainit, babagal ang proseso niyan at papait ang lasa. Sigaw ng head agronomist. Hindi po, sagot ni Isabel, puno ng kumpiyansa. Ayon sa tala ni Don Rafael, kailangan ng mataas na init sa simula para patayin ang simula ng amag bago ito bababaan. Habang abala ang lahat, nakatayo lang sa isang tabi si Senyora Elvira, pinapanood ang bawat galaw ni Isabel. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Dumating ang pinakakritikal na bahagi, ang fermentation. Kailangan ko po ng katas ng tubo at ilang sangkap mula sa hardin, sabi ni Isabel. Sa pagkakataong ito, si Senyora Elvira na mismo ang kumilos. Walang salitang umalis ito at bumalik na may dalang mga kailangan niya. Habang inihahalo ni Isabel ang mga sangkap, lumapit ang matanda. Ang lolo ni Miguel, mahilig mag-eksperimento. Mahinang sabi nito na para bang kinakausap ang sarili. Lagi niyang sinasabi na ang pinakamasarap na lasa ay galing sa pinakamapanganib na paraan. Lumapit pa ito. Dagdagan mo ng dahon ng pandan. Paborito niya yon, pampabango. Iyon ang unang pagkakataon na nagtulungan sila. Isang maliit na sandali ng pagkakaisa sa gitna ng krisis. Makalipas ang 24 na oras na walang tulog, tapos na ang proseso. Muling kumuha ng sample ang agronomist. Ang buong bodega ay huminto sa paghinga. Tiningnan niya ang butil. Perpekto ang kulay. Inamoy niya. Ang bango ay kakaiba. Pamilyar na amoy ng kape. Ngunit may halong tamis at isang misteryosong halimuyak. Sa wakas, inilagay niya ang ilang butil sa kanyang bibig at nginuya. Pumikit siya. Tumango-tango. At pagkatapos, ngumiti. Hindi ka panipaniwala, sabi nito. Hindi lang natin naisalba ang batch, mas sumarap pa. Kakaiba ang lasa nito. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang mga mukha na puno ng sisi kanina ay napalitan ng paghanga at pasasalamat. Niyakap ng mga kapwa niya babaeng trabahador, si Isabel. Sa gitna ng kasiyahan, biglang pumasok si Miguel. Ang mukha niya ay seryoso. Wala siyang pakialam sa magandang balita. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang telepono. Naglakad siya ng diretso kay Katrina na namumutla sa isang sulok. Maari mo bang ipaliwanag ang tawag na ito, Katrina? Tanong ni Miguel. Ang boses ay malamig at matigas. Ipinindot niya ang play button. At mula sa speaker ng telepono, narinig ng lahat ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Katrina. Oo, sigurado na yan. Bukas, bagsak ang kalidad ng kape nila. At si Isabel ang sisisihin sa lahat. Ang boses ni Katrina mula sa telepono ay parang isang ahas na gumapang sa sahig ng bodega. Pumulupot sa paa ng lahat at nagdulot ng isang nagyayelong katahimikan. Walang nangahas na huminga. Ipinagpatuloy ng recording. Opo, Tio. Ayon sa plano, kapag bumagsak na ang Montenegro, tayo na ang magiging numero 1. Ibibigay niyo naman sa akin ang nararapat para sa akin, di ba? Ang huling salitang iyon ay sinundan ng tawa ni Katrina, isang tawang puno ng kasakiman at tagumpay, na ngayon ay tunog ng isang sentensya ng kamatayan. Pinatay ni Miguel ang recording. Lahat ng mata ay nakatuon kay Katrina, na ngayon ay nanginginig at kasimputla ng isang multo. Tio? Ulit ni Senyora Elvira, ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Ang tiyuhin mo ba ang tinutukoy mo, Katrina? Ang dating kasosyo ng aking asawa?
Hindi makasagot si Katrina. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Miguel na puno ng galit patungo kay Senyora Elvira na ang mukha ay isang maskara ng nasaktang pagtitiwala. Matagal na naming pinaghihinalaan na may espiya sa loob ng hasyenda. Malamig na sabi ni Miguel. May mga maliliit na sabotahe na nangyayari nitong mga nakaraang buwan. Kaya nag-set up kami ng bitag at ikaw ang nahuli. Hindi, hindi totoo yan. Sigaw ni Katrina. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Gawa-gawa lang yan. Sinisiraan niyo lang ako. Talaga? Hamon ni Miguel. Ang katiwalang inutusan mong pekehin, ang pirma ni Isabel sa logbook ay umamin na sa lahat. Ipinangako mo raw sa kanya ang malaking pera. Sa pagbanggit nito, ang nasabing katiwala ay yumuko sa hiya. Doon na gumuho ang lahat ng depensa ni Katrina. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na parang isang sirang gripo. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita, Miguel. Humagulgol siya. Mahal na mahal kita. Mula pa noong mga bata tayo. Ako dapat ang nasa posisyon niya. Ako ang karapat-dapat. Hindi siya. Tumingin siya kay Isabel. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at inggit. Dumating ka lang dito at inagaw mo ang lahat sa akin. Isang tagalabas na walang alam, walang respeto. Hindi mo siya mahal. Ang gusto mo lang ay ang yaman namin. Ang mga salita ni Katrina, bagamat puno ng lason, ay tumama sa isang bahagi ng puso ni Isabel. Dahil dati, totoo ang mga iyon. Oh, mahinang sagot ni Isabel na ikinagulat ng lahat. Totoo ang sinabi mo, Katrina. Ganoon ako nung una, pero nagbago na ako. Lumapit si Isabel at yumuko sa harap ng umiiyak na si Katrina. Hindi siya galit. Sa halip, ang nakikita sa kanyang mga mata ay isang uri ng pagkaunawa, ng awa. Naiintindihan ko ang pakiramdam na hindi ka sapat. Sabi ni Isabel, ang boses ay puno ng sinseridad. Naiintindihan ko ang pakiramdam na kailangan mong patunayan ang sarili mo sa buong mundo. Ganoon din ako. At sana mahanap mo ang halaga mo nang hindi naninira ng iba. Ang hindi inaasahang kabaitan na ito mula sa taong sinira niya ay tila mas sumakit pa para kay Katrina. Humagulgol lang ito ng mas malakas. Si Senyora Elvira na kanina patahimik ay lumapit. Ang mukha niya ay pagod at tumanda ng 10 taon sa loob lang ng ilang minuto. Ang makita ang pamangking pinalaki niya na parang sariling anak na magtaksil sa kanya ay isang sugat na mas malalim pa kaysa sa nasirang mangkok. Tumayo ka, Katrina. Utos niya, ang boses ay walang emosyon. Umalis ka na sa hasyenda na ito. Huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Kailanman. Binuhat ng 2 gwardiya ang nanlalambot na si Katrina at inilabas ng bodega. Naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Ang krisis ay tapos na. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit walang pakiramdam ng tagumpay. Tanging pagod at kalungkutan. Dahan-dahan, ang mga trabahador ay bumalik sa kani-kanilang gawain. Nagiiwan sa 3 pangunahing tauhan sa gitna ng bodega. Si Isabel, si Miguel, at si Senyora Elvira. Nabasag ang katahimikan ng magsalita si Miguel. Isabel, patawarin mo ako. Hindi kita pinaniwalaan. Hindi kita pinrotektahan. Umiling lang si Isabel. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Miguel. Kasalanan ko rin naman kung bakit naging madali para sa lahat na paniwalaan ang mga kasinungalingan niya. Sa wakas, lahat sila ay nakaharap na sa katotohanan. Ngunit ang pag-alis ni Katrina ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa ere. Isang tanong na tanging si Senyora Elvira lang ang makakasagot. Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Isabel. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Ang marumi nitong damit, ang mga sugat sa kamay, ang pagod sa kanyang mga mata. Maraming salamat sa pagligtas sa aming kape, sabi ni Senyora Elvira
Ang boses ay pormal at malayo. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. At ikaw? Ano na ngayon ang gagawin natin sa'yo? Ang tanong ni Senyora Elvira ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa amoy ng kape sa loob ng bodega. Inaasahan ng lahat na magmamakaawa si Isabel, naluluhod at hihingi ng tawad. Inaasahan nilang sasabihin niyang nagbago na siya, nakarapat-dapat na siya. Ngunit hindi iyon ang ginawa niya. Tumingin si Isabel ng diretso sa mga mata ng matanda. Sa unang pagkakataon, wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Tanging isang malalim na pagtanggap at kapayapaan. Wala po. Mahina niyang sagot. Wala po kayong kailangang gawin sa akin. Naiintindihan ko po ang lahat. Huminga siya ng malalim. Aalis na po ako bukas ng umaga. Maraming salamat po sa lahat ng aral na itinuro ninyo sa akin. Iyon po ay isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Pagkatapos ay yumuko siya ng bahagya. Isang kilos ng paggalang na hindi pilit, kundi taos puso. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan sina Miguel at Senyora Elvira na natigilan sa kanyang naging sagot. Hindi siya humihingi ng pangalawang pagkakataon. Tinatanggap niya ang kanyang kapalaran. Nang gabing iyon, hindi siya natulog sa kwarto ng hardinero. Tinungo niya ang maliit na silid-aklatan. Sa liwanag ng isang lampara, kinuha niya ang kwaderno ni Don Rafael at isang malinis na papel. Maingat at may buong paggalang, isinulat niyang muli ang buong formula na ginamit niya kanina. Idinagdag niya ang kanyang sariling mga obserbasyon, ang tamang timing, ang epekto ng dahon ng pandan, ang eksaktong temperatura na nagbigay ng pinakamagandang resulta. Ginawa niyang kumpleto ang pangarap na hindi natapos ni Don Rafael. Pagkatapos, tinungo niya ang kanyang dating silid at kinuha ang mga pinagtagpi-tagping piraso ng mangkok. Hindi ito perpekto. Kitang-kita pa rin ang mga lamat, ang mga gintong linya ng pandikit na ginamit niya para pagdugtungin ang mga ito na tila mga pilat ng isang masakit na nakaraan. Inilagay niya ito sa isang maliit na kahon. Bago matulog, dumaan siya sa kusina kung saan naroon si Manang Lita. Nagliligpit. "Manang," tawag ni Isabel. Lumingon ang matanda. Lumapit si Isabel at sa harap ng nagtatakang si Manang Lita, kinuha niya ang kamay nito at dinala ito sa kanyang noo. Isang tunay na pagmamano. "Salamat po sa lahat, Manang," sabi niya. Ang boses ay puno ng pasasalamat. Niyakap niya ang matanda na halos maiyak sa gulat at tuwa. Kinabukasan, bago pa man magising ang lahat, handa na si Isabel. Dala niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilan niyang gamit. Pumasok siya sa salas at maingat na inilapag ang dalawang bagay sa ibabaw ng gitnang mesa. Ang kwaderno na may kasamang malinis na kopya ng kumpletong formula at ang kahon na naglalaman ng binasag niyang mangkok na ngayon ay buo na muli. Huminga siya ng malalim. Ito na yon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa malaking pinto, patungo sa kanyang paglaya. Nang buksan niya ang pinto, ang malamig na hangin ng umaga ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa kanyang paghakbang palabas, natigilan siya. Sa labas, sa may hagdanan, naghihintay sila. Si Miguel at sa tabi nito, si Senyora Elvira. Nakatayo lang sila roon, tahimik. Hawak ni Senyora Elvira sa kanyang mga kamay ang kwadernong iniwan niya. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. Hindi na malamig, hindi na mapanghungga. Ang nakikita niya ngayon ay isang bagay na mas komplikado, isang pagtatasa, isang pag-unawa. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga ibon sa mga puno ng kape. Sa wakas, si Senyora Elvira ang bumasag sa katahimikan. Itinaas nito ang kwaderno. "Hindi mo pa ito tapos," sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. "Kulang pa ito. Kailangan mo itong timplahin para sa amin."
Nakatayo si Isabel sa bukana ng pinto, hindi makagalaw. Ang mga salita ni Senyora Elvira ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang utos, kundi isang imbitasyon, isang hindi inaasahang pagbukas ng pinto na akala niya ay tuluyan ng isinara. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Sumunod siya pabalik sa loob ng bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Hindi na siya isang bilanggo o isang dayuhan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na kahoy ay may bagong bigat, isang bagong layunin. Ang sumunod na mga araw ay lumipas na parang isang panaginip. Ang kusina, na dati isang lugar ng kahihiyan, para kay Isabel ay naging isang laboratorio ng pag-asa. Doon, sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ni Senyora Elvira, pinino nila ang formula ni Don Rafael. Wala nang katahimikang nakakabingi. Napalitan ito ng mga tunog ng pagtutulungan. Konting init pa, sasabihin ni Senyora Elvira habang tinitimpla ang apoy sa ilalim ng litsunan. Sa tingin ko po, mas lalabas ang tamis kung hahaluan natin ng kaunting pulot-pukyutan sa huling bahagi ng fermentation. Mungkahi naman ni Isabel, hawak-hawak ang kwaderno. Sa simula ay nag-aalinlangan ang matanda, ngunit nang makita ang sinseridad at kaalaman sa mga mata ni Isabel, tumango ito. Subukan natin. Sa bawat tasa na kanilang tinitikman, sa bawat ideyang kanilang pinagsasaluhan, unti-unting natutunaw ang yelo sa pagitan nila. Nakikita ni Isabel hindi lang ang matapang na matriarka, kundi ang isang biyudang nangungulila pa rin sa kanyang asawa, na ang bawat butil ng kape ay isang alaala ng kanilang pag-ibig. Nakikita naman ni Senyora Elvira hindi lang ang isang ambisyosang dalaga, kundi ang isang babaeng nasaktan na natutong bumangon at hanapin ang kanyang tunay na halaga. Isang hapon, matapos nilang matikman ang sa tingin nila ay perpektong timpla na, ngumiti si Senyora Elvira, isang tunay at bihirang nangiti. Ang iyong lolo? Sabi nito kay Miguel, nakadarating lang, ay matutuwa. Tumingin ito kay Isabel. Tatawagin natin itong Elvira's Legacy. Sa pangalang iyon, naramdaman ni Isabel ang huling piraso ng pader sa kanyang puso na gumuho. Tinanggap na siya, bahagi na siya ng kanilang kwento. Nang gabing iyon, nakaupo sina Isabel at Miguel sa beranda, tanaw ang malawak na taniman ng kape na naliligo sa liwanag ng buwan. Matagal silang hindi nagsalita. Ninanamnam ang kapayapaan na matagal nilang hindi naramdaman. Isabel, basag ni Miguel sa katahimikan. Patawarin mo ako. Dapat pinrotektahan kita. Dapat nakita ko agad ang kabutihan sa puso mo. Umiling si Isabel. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Miguel. Ang taong dumating dito noon ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig mo. Bulag ako sa mga bagay na akala ko ay mahalaga. Hindi ko nakita ang tunay na yaman na nasa harapan ko na. Hinarap niya ito. Ang mga mata ay nagniningning sa sinseridad. Ako ang dapat humingi ng tawad. Patawad kung sinaktan kita at ang pamilya mo. Hinawakan ni Miguel ang kanyang mga kamay. Mga kamay na may kalyo na ngayon at mga peklat. Ang mga kamay na ito, sabi niya, ay mas maganda pa kaysa sa dati. Mula sa kanyang bulsa may kinuha si Miguel. Inasahan ni Isabel ang isang singsing, ngunit ang inilabas niya ay isang nakatuping puting tela. Ibinuka niya ito. Isang apron. Simple, malinis, at may nakaburdang isang butil ng kape sa gilid. Hindi pa ito ang tamang panahon para sa mga singsing at mga pangako. Sabi ni Miguel, ang boses ay malambing. Gusto ko munang magsimula tayo muli. Sa tama. Isinuot niya ang apron kay Isabel at itinali ito sa kanyang likuran. Gusto kong maging partner mo, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sa buhay at dito sa hasyenda, hindi na kailangan ng singsing. Ang alok na yon, isang alok ng pagsasama, ng pagtutulungan, ng pagiging katuwang, ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong diamante.
Niyakap niya si Miguel ng mahigpit at sa ilalim ng buwan, ang kanilang pag-ibig ay muling isinilang, mas matatag at mas totoo. Ngunit habang magkayakap sila, isang katiwala ang tumatakbong papalapit sa kanila, humihingal at balisa. Sir Miguel! Senyora Isabel, may problema po. Anong nangyari? Tanong ni Miguel. Ang kumpanya po ng mga Villa Corta, yung pamilya ni Ma'am Katrina, nag-anunsyo po sila. Maglalabas sila ng bagong brand ng kape sa susunod na buwan. Mas mura daw. At sabi nila, sila daw ang tunay na lasa ng Batangas. Gusto nilang pabagsakin ang Hacienda Montenegro. Ang sandali ng kapayapaan ay biglang naglaho. Ang pagsubok ay hindi pa pala tapos. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Ang balita ng pag-atake mula sa mga Villa Corta ay parang isang madilim na ulap na muling bumalot sa hasyenda. Ang kapayapaan na ilang araw pa lang nilang nararamdaman ay agad na napalitan ng tensyon. Sa loob ng opisina, nagpulong ang pamilya Montenegro. Kailangan nating bumawi, sabi ng isa sa mga katiwala. Magbaba tayo ng presyo. Tapatan natin sila. Hindi. Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Senyora Elvira. Hindi tayo lalaban gamit ang kanilang mga sandata. Hindi tayo maninira. Ang Hacienda Montenegro ay hindi itinayo sa panlalamang. Pero mama, paano tayo lalaban? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Malaking kumpanya sila. Kaya nilang talunin tayo sa presyo. Lahat ay napatingin kay Isabel, na kanina patahimik sa isang sulok, hawak-hawak ang kwaderno ni Don Rafael. Hindi natin kailangang tapatan ang presyo nila, sabi ni Isabel. Sa wakas ay nagsalita. Dahil hindi natin ibebenta ang parehong produkto. Tumingin siya sa kanilang lahat. Ang ibebenta nila ay kape. Ang ibebenta natin ay kwento. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lumang kwaderno. Hindi natin kailangang mag-anunsyo sa TV o sa mga dyaryo. Ang entablado natin ay dito mismo sa hacienda. Magpapatawag tayo ng isang malaking pagtitipon, isang ani ng pag-ibig. Imbitahin natin ang lahat, mga kliyente, mga kaibigan, ang buong komunidad. At dito, sa mismong lupang pinagmulan nito, ipapatikim natin sa kanila ang Elvira's legacy. Ang ideya ni Isabel ay simple, ngunit matalino. Hindi ito tungkol sa pakikipagkompetensya. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kanilang kaluluwa. Sa sumunod na 2 linggo, ang buong hacienda ay nagkaisa. Hindi na sila gumagalaw bilang amo at mga trabahador, kundi bilang isang pamilya na may iisang layunin. Si Miguel ang nangasiwa sa lohistika. Si Senyora Elvira, sa kauna-unahang pagkakataon, ay personal na nagturo sa mga mas batang manggagawa ng tamang paraan ng pag-aani. At si Isabel ang naging puso ng lahat. Siya ang nagdisenyo ng imbitasyon na isinulat sa kamay. Siya ang nagplano ng programa. Bawat detalye, mula sa mga bulaklak na palamuti na galing sa hardin ni Senyora Elvira hanggang sa mga kakanin na lulutuin ng mga asawa ng mga trabahador, ay may personal na ugnayan. Dumating ang araw ng ani ng pag-ibig. Ang hacienda ay napuno ng mga tao. Ang hangin ay puno ng amoy ng kape, ng bagong lutong bibingka, at ng masayang tawanan. Sa gitna ng entablado, inilagay nila ang isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito, naroon ang 2 bagay. Isang tasa ng bagong timplang Elvira's Legacy at ang mangkok na binasag ni Isabel na ngayon ay buo na muli. Ang mga lamat ay nagsisilbing isang magandang disenyo. Walang mahabang talumpati, walang mga sales talk. Sa halip, si Senyora Elvira, Miguel at Isabel ay tumayo sa harap ng lahat. Si Miguel ang unang nagsalita. Maligayang pagdating po sa aming tahanan. Sumunod si Senyora Elvira. Ang kapeng matitikman ninyo ngayon ay hindi lang basta butil at tubig. Ito po ang buhay ng aking asawa, ang pangarap ng aming pamilya, at ang pagmamahal na nagpatibay sa amin sa loob ng maraming henerasyon. Sa huli, si Isabel ang humakbang pasulong.
Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Hindi siya nagsalita tungkol sa negosyo. Hindi niya binanggit ang mga Villacorta. Sa halip, ikinuwento niya ang kanyang sariling paglalakbay. Nang una akong dumating dito, simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. Ang nakita ko lang ay isang lumang bahay at mga lumang tradisyon. Akala ko, ang halaga ay nasa mga bagay na bago, na makintab, na mahal. Itinuro niya ang mangkok. Sinira ko po ang mangkok na ito, at sa pagkasira nito, gumuho ang lahat ng akala ko ay mahalaga. Pero dito rin po sa hasyenda na ito, sa tulong ng pamilyang ito, natutunan kong muling buuin hindi lang ang isang nasirang bagay, kundi ang isang nasirang pagkatao. Tumingin siya sa mga tao. Ang lasa ng Elvira's legacy ay hindi lang lasa ng kape. Ito po ang lasa ng pagpapakumbaba, ang lasa ng pangalawang pagkakataon, at ang lasa ng paghahanap sa tunay na tahanan. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa mga panauhin na sinundan ng isang malakas at taos-pusong palakpakan. Walang kailangang sabihin pa. Naintindihan ng lahat. Ang laban ay tapos na bago pa man ito magsimula. Hindi nila kayang talunin ang isang bagay na totoo. Habang isa-isang tinitikman ng mga tao ang kape, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng paghanga. Ang mga order ay bumuhos. Ang tagumpay ay naging matamis at totoo. Sa paglubog ng araw, habang paunti na ang mga tao, tumayo sina Isabel at Miguel sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, tanaw ang kanilang hasyenda. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Isabel. "Partner," sabi nito, ngumingiti. "Partner," sagot ni Isabel, ang puso ay puno ng pasasalamat. Sa di kalayuan, nakaupo si Senyora Elvira sa kanyang paboritong silya sa beranda. Hawak niya ang isang tasa ng Elvira's legacy. Pinapanood niya ang dalawa, ang kanyang mga apo, sa tuhod na naglalaro sa damuhan. At sa kanyang mukha, isang nangiti ang namutawi, isang nangiting puno ng kapayapaan, ng pagtanggap, at ng isang magandang ani ng pag-ibig. Lumipas ang 2 taon. Ang Hacienda Montenegro ay hindi lang nakabangon. Ito ay namukadkad. Ang Elvira's legacy ay naging isang pangalan na kilala hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Isang simbolo ng kalidad, tradisyon, at kwento. Ang tangka ng mga Villacorta na pabagsakin sila ay nagresulta lamang sa paglago ng kanilang sariling negosyo dahil hinanap ng mga tao ang kapeng may kaluluwa. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya kung saan muling nagsimula ang lahat, may isang maliit na batang lalaki na naglalaro. Ang buhok ay kulot tulad ng sa kanyang ama, at ang mga mata ay nagniningning tulad ng sa kanyang ina. Si Rafael Seguedan o Rafi, ang bunga ng pag-ibig ni na Miguel at Isabel. "Rafi, halika rito sa lola," tawag ni Senyora Elvira mula sa beranda. Tumatakbong lumapit ang bata. Walang salitang kinuha nito ang kamay ng kanyang lola at dinala ito sa kanyang noo. Isang perpektong pagmamano. Napangiti si Isabel habang pinapanood sila mula sa di kalayuan. Ito ang tanawing hindi niya akalaing magiging bahagi ng kanyang buhay. Isang nangiting totoo, walang bahid ng anumang pagkukunwari o takot. Si Miguel ang namamahala sa plantasyon, habang si Isabel naman ang humahawak sa marketing at pagdevelop ng mga bagong produkto. Sila ay isang perpektong team, isang partnership na binuo hindi lang sa pagmamahal, kundi sa respeto at pagtutulungan. Sa gitna ng kanilang salas, sa isang espesyal na estante, nakalagay ang mangkok na binasag ni Isabel. Buo na ito, ngunit ang mga lamat na pinagdugtong ng gintong pandikit ay nagsisilbing isang magandang mapa, isang mapa ng kanilang pinagdaanan. Hindi ito isang simbolo ng pagkakamali, kundi isang simbolo ng paghilom. Sa loob nito, laging may sariwang bulaklak ng kape na inilalagay ni Isabel tuwing umaga. Isang hapon, habang nagkakape silang tatlo sa beranda, tinanong ni Isabel si Senyora Elvira,
Manaisip niyo po ba kung paano kung hindi nabasag ang mangkok na yon? Tumingin ang matanda sa malayo sa mga puno ng kape. Kung hindi yon nabasag, sabi nito, marahil ay natuloy ang kasal ninyo. Marahil ay nakatira ka ngayon sa isang malaking bahay sa Maynila, abala sa mga party at shopping. Huminto ito at tumingin ng diretso kay Isabel. At marahil, hindi ka magiging tunay na masaya. At hindi ko makikilala ang tunay na Isabel. Naintindihan ni Isabel. Minsan, kailangan munang mabasag ang isang bagay bago natin makita ang tunay na halaga nito. Kailangan munang gumuho ang ating mga pangarap para maitayo natin ang isang mas matatag at mas makabuluhang buhay. Dumating si Miguel, dala-dala ang natutulog na si Rafi. Umupo ito sa tabi ni Isabel at inakbayan siya. Magkakasama silang pinanood ang paglubog ng araw sa kanilang paraiso. Ang bawat tasa ng kape ay may kwento. At ang kwento nila ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa pag-iwas sa nakaraan. Ito ay matatagpuan sa pagpapakumbaba, sa pagtanggap sa mga pagkakamali, at sa tapang na buuin muli ang mga nasirang piraso, hindi para maging perpekto, kundi para maging mas matatag at mas totoo. At dito nagtatapos ang matamis at mapait na kwento ni na Isabel, Miguel, at ng buong pamilya Montenegro. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo. Sa iyo na sinamahan kami hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang mga sandaling si Isabel ay nag-iisa at lugmok. Noong pinupulot niya ang bawat basag na piraso, hindi lang ng mangkok, kundi ng kanyang pagkatao. Sapagkat naniniwala ako na sa buhay, lahat tayo ay darating sa puntong iyon. Isang pagkakataon na kailangan nating harapin ang ating mga pagkakamali. Ngunit tulad ng isang butil ng kape, minsan kailangan muna nating mabaon sa lupa ng pagpapakumbaba bago tayo sumibol at mamunga ng mas matamis. Ang kwento ni Isabel ay isang paalala na sa bawat pagkadapa may pag-asa. At ang tunay na pagpapatawad, madalas ay hindi natin ibinibigay sa iba, kundi sa ating sariling mga sarili. Kaya naman, nais kong mag-iwan ng isang tanong para sa iyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Senyora Elvira, pagkatapos ng lahat ng sakit at kahihiyan, kaya mo bang buksan muli ang iyong puso para sa isang pangalawang pagkakataon? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang iyong bawat opinyon ay mahalaga. At kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, sana'y huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso